po sa ating lahat. Tayo po ay nagpupuri po sa Panginoon sa araw nito na kung saan ay dinala tayo ng Panginoon dito sa kanyang tahanan. Salamat sa panibagong buhay na patuloy natin tinatamasa at sa bawat buhay, alam natin na may layunin ng ating Panginoon. So lahat tayo tumayo at tayo umawit ng isang awit na may pagpupuri. Praise Him! Praise Him! O dakilang Diyos, maraming salamat kong muli na kami ay dinala mo dito sa iyong tahanan. Salamat po na ito isang napakalaking pagpapala, Panginoon, na muli, Panginoon, ay marinig namin ang iyong banal na salita sa buong maghapong ito. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna sa amin. Naway handa mo ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang lingkod sa pagtuturo sa araw na ito. Lord, higit sa lahat, Panginoon, alam mo ang puso namin. Alam mo yung mga pagkakamali namin. Alam mo yung mga pagkukulang namin. Kaya kami patuloy na lumalapit at humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala upang itiwag maging hadlang sa pakikinig namin ng iyong banal na salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede tayo mo po. Good morning po sa pagpatuloy ang ating simulan ng pag-aaral patungkol sa church government. Office of the Elders, ngayon po ay yung Office of the Deacon.
9. Introduction, major responsibilities of the faith, qualification, ignorance, and parallel office, duty of obligation, So, tayo mag-start, mag-pray tayo ulit. Panginoon, salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Sinabi niyo na kahit hindi kami ay nandito pa sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na sana po ay matuto kami dito sa patungkol sa diakono, sa paglilingkod at maging daan ito para sa ganon ay maging makita namin kung sino po ang dinadala nyo sa aming kalagitnaan at para pangunahan sa gawain ng pagtulong sa iglesia ng mga kalalakihan sa aming kalagitnaan. Samahan niyo po kami sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. So marami pong maling konsepto patungkol sa trabaho ng diakono, ano? Pero makikita natin na yung term ng diaconate o deacons, diakono, diakonia o diakonio, ay makikita natin yung paglilingkod. In a broader sense, mga kapatid, lahat po ng Kristiyano dapat maglingkod. Diba? Basic po yan. At yan ang dapat na makita sa atin. Pero in a narrow sense, makikita natin na may mga diakono talaga. Tinawag ng Panginoon para maglingkod sa iglesia. At makikita rin natin sa 1 Timothy Acts 6 na kung saan may mga qualification itong mga diakono na ito at kung papaano sila tinawag ng iglesia para maglingkod sa iglesia. So, sino ba itong mga diakono na ito? At makikita natin on the second part, yung nature ng office ng diakono. Unang-una, yung office po ng ng diakono, hindi po siya equal ng office ng elder. Hindi rin po siya mas mataas sa office ng elder. No? Siya po ay, sinasabi natin dyan, a servant office and not a ruling office. Servant po siya. Sa ilalim po siya ng kapangyarihan o ng pangunguna ng mga elders. No? At maliwanag po yan sa Acts chapter 6 na kung saan yung mga elders nagtuturo, nangangaral ng salita ng Panginoon at yung pagpili ng mga diakono sa Acts chapter 6, makikita natin ano po ang kanilang dapat gawin at paglingkuran. Yung mga nane-neglect ng mga kapatiran sa iglesia. So, unang-una, makikita natin, ang isang diakono o ang office ng deacons ay mas mababa sa office ng elder. No? At kalawa, makikita rin natin na kung saan yung trabaho po nila, kung ang elders ay nagpipreach, nangangaral ng salita ng Panginoon, nagsishepherd sa mga congregation, yung mga diakono po ay ang concern nila, yung mga practical matters sa iglesia. No? At ito yung mga specific requirements or responsibilities ng mga diakono, yung administrative and facilities, resources, regular reporting, practical decision making, partnership with the elders. So, sa administrative and facilities, they take care and prepare the place for the church gatherings. Yung katulad ngayon, ano? Kung walang deacon, paano kayo mag-i-start? Paano nyo aayusin itong sound systems? Paano aayusin yung CR? Yung mga chairs? So nagpiprepare sila. Iniingatan nila yung mga gamit para sa ganon, maayos, pagdating ng linggo o kahit na anong pagtitipon, handa ang bawat isa sa pagsamba. Yung mga resources, yung mga cares and accounting,
Ito yung mga tithes and offerings, inaayos nila, meron silang sariling books o may books ang iglesia sa accounting, yung mga equipment na ginagamit ninyo, yung mga sound systems, dapat merong inventory yan. Sa kanila yan. Concern nila yan. Ginagawa nila yan, iniingatan nila yan. Tapos magkakaroon din ng proper reporting kung ano yung mga nabibili, kung ano yung kailangan bilhin, kung ano yung mga dapat ayusin sa iglesia. Well, kasama din po dyan yung mga practical decisions. Na in coordination with the elders. Hindi lang basta-basta bibili yung mga deacons na gagastos sila ng malaking pera na hindi alam ng mga elders. Dapat may coordination. Merong pag-uusap itong mga bagay na ito. So, may mga practical decision, halimbawa, may mga camp, kailangan na ba gumastos o saan pupunta, saan lulugar, ay kailangan marunong din mag-decide yung mga diakono at in coordination with the elders. So, ayan, practical decision making and then partnership with the elders. Sabi ko kanina may coordination sa elders. Hindi po lumalakad mag-isa ang deacons para patakbuhin ang isang iglesia. Hindi, dapat may magandang relationship ang mga deacons at mga elders. No, ang hirap kasi pag hindi maganda yung relation ng dalawa eh. Minsan dyan nagsisimula din yung gulo ng church. So, basically, ito yung specific responsibility nila na makikita natin sa isang iglesia. So, ang mga diakono ay nasa ilalim ng paglilid ng mga elders. Hindi sila equal ng elders at hindi rin sila above sa mga elders. So sila ay nasa ilalim at handang maglingkod sa mga practical matters ng iglesia. So paano nila ito gagawin? May idea ba kayo kung paano gagawin ng mga diakono? Yung mga practical matters ng iglesia? Wala? Well, number one, personally, dapat yung mga diakono masisipag. Makikita natin sa kanila yung handa nilang pagbigay ng sarili para sa gawain sa iglesia. Alam niyo po, yung elders may love gift. Pero yung mga deacons, wala pong love gift yun. No? Talagang trabaho yun. Talagang bigay sarili yun para sa gawain sa Panginoon. Hands-on po sila. Visible po yung presensya nila. Nakikita nyo na gumagawa sila. O kahit hindi nyo nakikita at the background, nagtatrabaho sila. Kahit walang mag-utos, gumagawa sila. Di ba? Tulad natin, pagpunta natin sa church, maayos na. Maayos na yung upuan. Maayos na yung sound system. Malamig na yung worship hall. Maayos na yung CR. Wala nag-utos sa deacons nyo, sa mga kalalakihan na gawin muna to. O gumising kayo ng maaga, punta kayo sa church para ayusin ang church. Hindi. Sila mismo gumagawa ng mga bagay na ito. No? Merong kusa. Hindi lang yon. Hindi lang sa church, sabi ko, mga practical matters, binibisita din nila yung mga nangangailangan. Nagdi-distribute ng resources. Pag may bagyo, makikita mo yung andyan yung diakono. So, personally, masipag itong diakono na to. Walang nag-uutos, may sariling o may kusa, may initiative na gumawa para sa Panginoon. Hindi lang yon, hindi lang siyang dapat magtrabaho. Kung hindi, kailangan din i-delegate, no? Or auxiliaries. Ito yung mga
Kailangan dito, brethren, yung mga godly woman din. No? Kasi kung iisipin natin, hindi kaya nung mga diakono, ng mga lalaki, may mga trabaho kasi para sa babae at yung mga katulong ng mga babae na yon ay malaking tulong para sa mga diakono. Makikita natin yan sa 1 Timothy 3:11. Sabi po roon, women must likewise be dignified, malicious gossip, not tempered, faithful in all things. Itong verse 11, nasa gitna po yan ng qualification ng office of the deacons. So may naka-insert po dyan ng mga kababaihan na qualification para maging katulong sa gawain para sa iglesia. Romans 16:1, si PV, kung nabasa nyo na yun, o alam nyo na si PV, sa Romans chapter 16, siya po ay tumutulong sa mga diakono. Hindi po diakonesa si PV. Wala pong office ng diakonesa o mga kababaihan sa iglesia. Sila ay tumutulong lang sa mga naglilingkod ng Panginoon. At yung mga kababaihan na tumutulong, may qualification din po. So hindi lang basta-basta mga kababaihan ang tumutulong sa mga deacons, kundi nakalagay po rito, dignified, not malicious gossip, but temperate, faithful in all things. Bakit po binigyan ng diin na magkaroon ng qualification ang mga kababaihan na tumutulong sa mga deacons? Kayo po, tanong ko po yun. Bakit kailangan at least may qualification? Na hindi siya malicious gossip. May integrity. Bakit kaya sa palagay nyo, yung mga babae, pag tumutulong sa gawain ng mga diakono, mahina ang babae pagdating sa emotion? Pwede. Pero ano bang ginagawa ng mga kababaihan pag tumutulong sa mga diakono? Pag ang ministry nila ay yung mga balo, o yung mga single mom, pagtulong sa kanila, o mga matatandang mga babae, ano ba nangyayari minsan? Alam nyo, nangyayari minsan yung mga kwentuhan. Kaya dapat may integrity yung babae na tutulong. Kasi pag tumutulong ka, hindi mo maiwasan yung mga kwentuhan eh. Di ba? Kinikwento yung problema niya. Nung may sakit na tinutulungan mo, miniministrya mo. At kung ikaw ay madaldal na tumutulong, ikaw ay isang marites, wala, baka naikwento mo na lahat yung mga problema nung tinutulungan mo. So kailangan din yung tutulong, may integrity. Kailangan din yun, hindi din malisyoso. Maayos din. Di ba? So may mga babae na minsan ang struggle nila, yung bibig nila, o kaya yung kanilang sarili mismo, ay mahirap po kung kasama ng isang diakon na tumutulong sa mga taong nangangailangan. So kailangan may yung mga kababaihan din, may mga qualification na pwedeng maging katuwang o katulong sa gawain ng mga diakono. Now, makikita rin natin na kung saan after ng mga qualification na to ay pwede na na mga tumulong itong mga babae, no? Pwede kasi mga women's helper itong mga kasama ng mga diakono. So, yung method nila,
personally, dapat nakikita sa kanila yung kasipagan, yung kalakasan, and then para ma-accomplish yung mga trabaho sa pagtulong sa mga mangangailangan, kailangan ng mga diakono din na may katuwang o kasama sa pagtulong. Lalong-lalo na kung ang tinutulungan ay mga babae, kasi yung mga babae lamang ang mas nakakaintindi sa pangangailangan ng mga kababaihan. Lalo na pag tumutulong, di ba? Ang hirap kasi tumulong ng lalaki sa mga babaeng nangangailangan, baka baka magkaroon pa ng skandalo, no? Ma-evil spoken pa yung ginagawang mabuti nung diakono. So ano bang qualification ng mga office na ito? Well, number one, ito muna yung observation doon sa text. Yung qualification sa 1 Timothy at saka yung sa Acts chapter 6, non-negotiable po yun. Katulad nung sa elder. Kung makikita nyo sa 1 Timothy chapter 8, likewise, no, tingnan natin yung 1 Timothy chapter 8. Likewise, na sinasabi roon sa verse 8, yan, verse 8, deacons likewise must be men of dignity. Yung likewise pa roon, refer to the previous text patungkol sa mga elders. Dapat non-negotiable siya. Second, proven and tested, then let him serve as a deacon. Dapat po, na-test nyo na-prove nyo na itong lalaking ito ay isang magiging o pwedeng maging diakono. Hindi po pwede yung deacons ka muna bago ka isubok. Bago ka subukin. Baliktad po yun. Sabi po sa text, sa verse 10 ng 1 Timothy 3, these men must also first be tested, then let them serve as deacons. So, kailangan mo nang subukin, kailangan mo nang pagmasdan, tignan, kung etungang lalaking ito ay totoong may puso ng paglilingkod. At itong qualification na to na dapat makita. So, yung key text natin for the qualification, 1 Timothy 3, 8 and 10, hanggang 12, and then Acts 6, 3. And then lastly, etong deacon, sabi ko nga kanina, lalaki. No? Wala pong diakonesa sa scriptures. So, let's proceed. Ano? So, qualification, number 1, proven godly character. Men of integrity o men of dignity. Siguro basahin na lang muna natin to para hindi tayo mawala, no? 1 Timothy chapter 3. Deacons likewise must be men of dignity, not double-tongued, nor addicted to too much wine or fond of sordid gain, but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. For these men must also first be tested, then let them serve as deacons if they are beyond reproach. Verse 12, deacons must be husband of one wife and a good managers of their children and their own household. For those who have served well as deacons obtain for themselves a high standing and a great confidence in the faith that is in Christ Jesus. So, number 1 po dyan, dignity, integrity, at ito po ay pinakita pa, ito yung mga ibang character traits ng isang pagiging deacon, not double-tongued. Hindi po ito yung nagsasalita pagkatapos iba pala yung gusto niyang mangyari, no? O dalawang kahulugan yung kanyang gustong sabihin sa atin.
This means that deacon must not be those who say one thing to someone and say the very opposite to another. They must be sincere and honest. So, kung hindi po honest yung deacons, ano po ang mangyayari? Kung walang integrity yung deacons, ano kaya sa palagay nyo? Wala, malaking problema yun. Malaking problema yun. Mag-aaway at mag-aaway tayo. Magkakaroon ng samaan ng loob. Kasi sinabi mo rito, hindi pala. Ganon. Iba yung sinabi mo rito. Brethren, mahirap yun. Kaya kailangan hindi siya double tongue. Hindi rin po siya addicted to too much wine o alcohol. No? Kasi yung trabaho din ng deacon, hindi lang practical matters. Well, practical matters kasama rin yung pag-aalaga sa mga nangangailangan, ang mga kapatiran, andyan yung visitation. Isipin nyo kung yung deacon nyo mahilig sa alak, kada visit niya may alak na binibigay. Ganun yung kultura noon eh. Kaya mahilig magkaroon ng visitation. Kaya pagdating doon sa huling miyembro na napupuntahan, wala na, lasing na. Hilo na. So, hindi dapat gano'n, ano? May pag-control sa sarili. Not fond of sordid gain, no? Nakakaya, parang ghost project. Pastor, gawa tayo ng ghost project rito. Kasama mo pa yung pastor, no? Kayong dalawa. Importante ito sa mga deacon kasi sila yung humahawak ng pera ng church. So, malaking temptation para sa mga diakono, lalo na umalaki ang tithes at nangangailangan yung deacons, baka magkaroon ng problema. Kung hindi siya, o kung siya ay madaling matukso sa mga bagay at mga material na bagay ng iglesia. So dapat, he's not fond of sordid gain. Hindi siya greedy, hindi siya covetous sa kanyang puso. Next, holding fast the mystery of the faith with a clear conscience. Ano mo yung mystery na ito? In the Bible refers to that which can never be known unless God Himself reveals it. So the mystery of faith simply refers to the revealed truth of the Word of God o yung Christian faith. Ito yung salita ng Panginoon. Marunong sa salita ng Panginoon. Maayos sa salita ng Panginoon. Alam po ninyo, may kaibigan ako na isang diakono, deacon siya ng church sa ibang bansa, pero hindi niya alam yung salita ng Panginoon. Mahirap po yun. Deacon ka, nangangalaga ka ng iglesia, hindi mo alam ang salita ng Panginoon sa iglesia. Baka nga hindi pa nga, ligtas yun eh. Yung kaibigan ko na yun. Kasi hindi mo alam yung salita ng Panginoon. So, malaking importante na hindi lang siya tumutulong, gumagawa ng gawain pang-iglesia, kundi alam din niya yung paninindigan, alam din niya ang salita at katotohanan patungkol sa Diyos. Alam nila itong mga bagay na ito, no? Mga essentials po yan ng mga character traits na makikita natin dito. Ikalawa, makikita rin natin a healthy and uncompromised home life. Husband of only one wife. Parang elders din, ano? Husband of one wife. Mahirap po yung maraming asawa, yung deacons. At may kabit. Kasi baka maubos yung finances ng church. At hindi maganda po yun na makita sa isang deacon na naglilingkod pero yung bahay ay hindi maayos. Di ba?
Kung single, baka tanongin nyo, Pastor, okay ba single? Okay lang, single. Tulad ng elders, pwedeng single na maging elders. Kaya lang, tignan natin, baka itong diko na to, mahilig din o nangungulekta ng maliligawan at magiging girlfriend sa buhay. No? At saka malaking temptation din para sa isang single deacon na wala siyang kasamang mga kababaihan na tumutulong sa isang mga babae o mga kababaihan na nangangailangan ng tulong. And then, proven ability to manage and exercise authority. Good managers of their children and their own household. No? Paano ka mag-aayos ng iglesia kung magulo ang bahay mo? No? Iisip mo rin, ano? Kung nasa bahay ka at magulo yung bahay mo mismo, kahit physically, magulo. Pupunta ka ng church, ayusin mo yung iglesia ng maayos. Parang hindi tama no? Parang yung church, ang ganda-ganda, pagdating sa bahay mo, hindi maayos, ang kalat. Kahit yung mga anak mo, hindi sumusunod sa'yo. Kahit yung misis mo, no, naniniglect mo. So, dapat maayos din ang iyong tahanan. And then, lastly, deep and evident spirituality. Full of the Spirit and wisdom sa Acts chapter 6 din. Hindi. Good reputation muna, sorry. Good reputation sa mga tao sa Acts chapter 6, no? Huwag po kayong pipili ng diakono na hindi maganda ang reputasyon, hindi lang sa tahanan, kundi doon sa kanyang pinaglilingkuran, sa trabaho o sa community. So, dapat makita rin po ninyo, no? Walang bahid ang kanyang pangalan o ang kanyang pamilya. And then lastly, number 5, deep and evident spirituality, full of the Spirit and wisdom. No? Itong diko na ito ay makikita mo na kung saan ay maayos ang buhay at nakikita ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. So, ayan. Pag sinabi natin full of the Spirit and of wisdom, brethren, may level po ito ng maturity. Hindi ito yung bata o isip bata na pagkaayaw tulungan ng isang kapatid ay magmumukmuk na lang sa isang tabi. At pag tinamad, yung responsibilidad niya, hindi niya nagagawin. May level po ng maturity sa decision making niya bilang isang diakono, sa pagtulong, sa benevolent ministry, kung sinong tutulungan, kung sinong bibigyan ng support. Dapat may level po ng maturity itong taong ito. Nakikita, nagagawa yung kanyang gawain ng maayos. So, pag nakita natin itong qualification na to, brethren, non-negotiable po ito. Kailangan ito ang makita doon sa deacon na ipuput forward natin at tatawagin natin na isang diakono ng iglesia. No? Wala rito o isa maliban diyan, may absent na qualification, wag muna nating i-put forward. No? Hayaan muna nating mag-grow, hayaan muna nating ma-develop ang kinakailangan niya na karakter para sa ganun, sa pag-put forward natin uli ng kanyang pangalan, okay na. So, hindi po tayo nagmamadali.
Katulad din ng diakono, hindi tayo nagmamadali, o hindi, katulad ng elders, hindi tayo nagmamadali na i-put forward sila, kundi suriin nating mabuti yung kanilang qualification. Ano? Dito, nasabi ko kanina kay Deacon, i-test muna natin sila, obserbahan muna natin sila, base sa qualification at sa kanilang gawain, bago natin sila i-put forward. Now, kung meron na po yung conferral of the office, yung pattern po na gagamitin natin ay yung sa Acts, o yung may pattern na sinabi sa atin doon sa Acts chapter 6. Ano ba yung sa Acts chapter 6? Guro, basahin natin yung Acts chapter 6. Sabi po dito, Acts chapter 6 verse 1. Now at this time, ito yung context kung paano nagkaroon ng deacons. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. So the 12 apostles summoned the congregations of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge on this task." So sabi ng mga disciples, ang trabaho namin, mangaral at i-spread ang gospel. Hindi naman pwedeng may mga concern na mapapabayaan namin yung pangangaral ng salita ng Panginoon dahil lang sa mga concern ng mga nangangailangan na kapatiran, na neglect. So sabi ng mga apostles, sige, pumili kayo ng mga diakono na magsiserve ng table. Now, pumili sila ng 7. Bakit 7? Bakit 7? Ang dapat piliin sa text na to. Ha? Yung sa church, sa moonwalk, 7 na deacon namin eh. Hindi na pwedeng madagdagan. Hindi na ba pwedeng maging 8, 9, 10? Hindi, kasi sa tingin ng mga disciples, ayun lang yung pangangailangan. Ayun lang yung kailangan para ma-serve yun, deacon. Pero paano nila pinili yung 7 na yun? Verse 3, brethren, select from among you 7 men of good reputation. Select from among you. Hindi kayo pwedeng mamili sa ibang iglesia na maging deacon ninyo. Select from among you. So, buksan ninyo yung tenga nyo, yung mata ninyo, obserbahan nyo kung may mga lalaki na may magandang reputasyon. Yung tinignan natin sa 1 Timothy chapter 3, tignan ninyo kung yung qualification na yun, nandoon sa kanya. Ano pong nakalagay niyan? Select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. So, pili kayo, pagkatapos, ilalagay natin sa office ng mga diakono. Ano pong kasunod dyan? But we will devote, verse 4, ourselves to prayer and to the ministry of the word. The statement found approval with the whole congregation, and they choose, yung congregation ang namili. The congregation choose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And this they brought before the apostle, pinut forward nila sa mga apostles, and after praying, they laid their hands on them. So, pumili kayo, pagkatapos i-put forward ninyo, i-recognize natin, at ayun na po yung ordination na gagawin. So, walang mga magical activity na mangyayari.
So kung meron na kayo nakita at meron na put forward na mga names, obserbahan nyo po kung tama sila sa 1 Timothy at saka sa Acts chapter 6, ipuput forward natin at i-ordain sila as deacons sa ating o sa inyong kalagitnaan. Now, hindi pa po kayo iglesia. Kung iglesia, ganun po ang mangyayari. Fellowship pa lamang po kayo, so ang mangyayari, hindi ko alam kung napag-usapan nyo na to, sa covenanting na mangyayari, kalooban ng Panginoon, kailan nga yun? Next week? No? In covenanting? 21. So 2 weeks pa. So sa covenanting nyo, magko-covenant po kayong ilan sa inyo babautismuhan at ang ilan kayo din. Kung sino yung magiging miyembro, tatanungin kayo patungkol sa pagiging kung sinong gusto nyong i-put forward na officer sa iglesia. Yung elders and deacons. So ipuput forward po yung pangalan na nakita ninyo. Kakausapin kayo ng mga pastor. Kakausapin namin kayo. Kaya lang wala ako roon. So yung tatlo lang ang kakausap sa inyo at titignan kung itong mga pangalan na ito ay naaayon doon sa qualification. So babasahin yung 1 Timothy for the elders. Babasahin din yung 1 Timothy chapter 3 verse 8 and following sa mga diakono. So kung lahat kayo nag-agree, o yung mga pangalan na put forward, yun na po ang magiging officer ng iglesia. So ganun po yung mangyayari sa inyo sa darating na Sabado yun, no? Next Saturday. At yung final, yung prayer na sinabi rito, laying of hands, yung i-ordain kung deacon or elders, I think sa Sunday na mangyayari yun. So, ayun. Yan po yung ating gagawin. No. Ano yung duties ng congregation? Tanggapin nyo sila. Pag na-put forward na yung mga pangalan as a deacon, tanggapin nyo. Huwag na kayong magreklamo. No? Huwag na kayong pumalag pa kasi binoto nyo na yung pangalan nila eh. Pinut forward nyo na yung pangalan eh. Di ba? Tanggapin nyo sila. Katulad nung ginawa nila kay PB, Romans chapter 16. Isang babae na katuwang sa gawain, sabi, receive nyo sila in a worthy manner. Na maayos. No? Maganda ang inyong pagtanggap sa kanila and assist them. Huwag nyo sabihin, ikaw ang deacon eh, trabaho mo yan. Tulungan nyo. Suportahan nyo. Huwag nyo pabayaan yung deacon nyo na yan lang ang ginagawa, tapos kayo, nakaupo at hindi nyo sila tinutulungan. No? Parang yung ano lang yan eh. Para sa school, di ba? Kakalat yung mga estudyante. Kasi ang mentality nila, ang thinking nila, may janitor naman maglilinis eh. Magkalat lang kayo. Ay, may deacon naman maglilinis eh. Hindi uuwi yan. Kahit na nakauwi na tayo, hindi uuwi yan. Yan yung huling uuwi para maglinis at mag-ayos ng iglesia. No? Bihira ang diakono na siya yung unang umuwi. Kung napapansin nyo sa iglesia, sila yung huling umuwi. Sila yung unang pumupunta at sila din yung huling umuwi. At hindi uuwi yan nang hindi malinis yung iglesia. So tayo bilang mga miyembro, suportahan natin sila, tulungan natin sila, at lalo na yung mga kababaihan, kung magkaroon kayo ng grupo dun sa ministry, benevolent ministry ninyo o mercy ministry ninyo, malaking bagay yun para sa mga diakono.
appreciate them. Sa Moonwalk po, every year, ina-appreciate namin yung mga diakono. Since wala silang sweldo, hindi parang nare-recognize yung kanilang trabaho, ina-appreciate po namin yan once a year. Nung yesterday, no? In-appreciate namin yung mga deacon. So may regalo kami, ang iglesia, para sa kanila, para naman ma-recognize yung kanilang trabaho. Alam po ninyo, yung mga deacons, sila yung mga hindi nare-recognize na gumagawa sa background ng iglesia. Yung mga pastor, nare-recognize yan. Pastor, thank you. Ang ganda ng message mo. Salamat, pastor, sa tulong mo. Pero yung mga deacon, kailan kayo huling nagpasalamat nung iglesia kayo sa inyong mga diakono? Kailan nyo na-appreciate yung trabaho nila? Kailan nyo sinabi, thank you, ha? Kailan nyo binigyan ng gift yung deacons? Etong mga diakono na to, nagtatrabaho to, walang sweldo to. Tatrabaho to, minsan sobra pa sa oras yung ginagawa nila. So appreciate them and pray for them. Mga tao din sila. Alam nyo, minsan pagpagod na yung deacon, iba na rin yung minsan nasasabi, lalo na pag may mga fellowship, may mga handaan. Minsan nakikita mo na lang suplado na. Di ba? Ipag-pray nyo yung mga deacon na kasi napipressure din yan eh. Kung napipressure yung mga elders, mas lalo napipressure yung mga yan kasi mga practical matters yung ginagawa nila eh. So ipag-pray nyo. Hindi lang ma-preserve sa kasalanan, mahulog sa paggawa ng kasalanan, kung hindi, pati yung self-control nila at yung character nila. Kahit na maraming ginagawa, may mga pressure, kaya nilang i-handle yung kanilang sarili sa tulong ng Panginoon. So, hindi po madali ang buhay ng diakon rin. Katulad sa Acts, may nagre-reklamo ng mga hindi natutulungan, sa iglesia, may ganun din. May mga minsan nagre-reklamo, hindi na napapansin, kulang na yung suporta. So kailangan nila ng prayer natin. So, pwede pa kayong magdagdag dyan, yung pwede natin gawin para sa kanila na hindi sila magwiwiri sa kanilang ginagawa. Ano? And the blessing and reward. Sabi sa Timothy verse 3:13, for those who have served well as deacons obtain for themselves a good standing and a great confidence in the faith. Malaking isang kaginhawaan ito sa mga nagsiserve, sa mga diakono, sa mga naglilingkod sa iglesia. Hindi sayang ang pagbigay ninyo ng inyong sarili sa gawain sa iglesia. Bagkus, habang kayo ay matapat na naglilingkod para sa Panginoon, naglilingkod para sa ikagaganda ng iglesia, sa mga practical matters ng iglesia, ang laking ginhawa po yan pag yan ay mangyari. Those who obtain for themselves a good standing in the presence of God. So, yun po, Kaya kayo mga deacons, isang malaking encouragement po yan sa inyo. Hindi sayang yung trabaho po ninyo. So, yan. Ito yung ating napag-aralan at isang application po nito na makikita natin. Brethren, kung pipili tayo ng diakono, yung qualification, hindi po siya negotiable. Huwag natin ibaba yung kalidad ng pagiging isang diakono. At kung meron tayong nakikita at pwedeng i-put forward, ipag-pray natin sa Panginoon na itong
pangalan na ito na magiging diakono ay totoong maglilingkod sa pangalan ng Panginoon. So, yun po, ipag-pray natin, mga kalalakihan, na sana maraming mga deacons ang ma-put forward sa inyong iglesia. No? Huwag lang kayo magmadali, ipag-pray ninyo at mag-observe kayo, subukan ninyo, i-test ninyo, saka ninyo tawaging isang diakono. So, may oras pa po tayo. Alam ko, masyadong mabilis yung pagtuturo, pero alam ko marami kayong mga tanong sa inyong isipan. May mga question ba kayo? Question ba kayo? Sige. Mm. Wala kaming ano. Wala eh. Parang yung sa elders din, pagka nag-OJT sa elders, wala ring time. Pero yung sa testing at saka yung para ma-prove natin, bigyan natin ng trabaho. Bigyan natin ng mga activities na pwede niyang o mga trabaho na pwede niyang gawin. Katulad kunyari, maghanap ng camp area o fellowship. Bigyan natin siya ng work kung paano niya aayusin 'yon. 'Di ba kunyari kayo na bilang isang iglesia, kayo ang nakatoka sa camp, summer camp ng Ribab. So mahirap kung ikaw lang ang gagawa noon. So bigyan mo ng mga trabaho, i-disseminate mo yung workload at tignan mo kung paano niya aayusin yung parang trabaho niya, yung function niya. Kung matapat ba siya roon, maayos ba siya gumawa? So doon, matitest mo siya. O ikalawa, obserbahan ninyo, pag nandirito sa church, paano siya kumilos, paano siya magtrabaho. Hindi mo naman ipuput forward yung isang lalaki na parating late. Kasi kailangan mo umaga rito eh. So isang test yun. Kung may desire siyang maglingkod, andito na siya. Handa siyang tumulong. At makikita mo parating na nasa mga deacon. Deacon, ano bang pwede kong gawin? Ano bang maitutulong ko? Yung mga ganong senaryo para matest mo kung ito nga may puso na maglingkod at pwede mong bigyan ng responsibilidad na mas malaki sa hinaharap. O kahit yung karakter niya, makikita mo naman yung karakter niya kung paano eh. Di ba? Bigyan mo ng simpleng trabaho. Ano ba yan? Magdabog ba yan? Tatanggapin niya ba ng masaya? O isang beses lang sa isang taon niya gagawin yun? Yung mga ganun ba? Na senaryo. Parang isang bata na tinuturuan mo na magkaroon ng responsibilidad sa bahay. So yung time, hindi ko masabi. Walang time eh. Ano pa? Yes, ma'am. Hindi naman. Hindi naman katulad ng pastor na kailangan may alam siya. Pero alam niya yung totoong gospel kasi naramdaman niya yun. Nakita niya sa kanyang buhay. At yung pinag-aaralan natin sa inyo every Sunday, Sunday school. Dapat alam niya yung Trinity, alam niya yung Diyos, alam niya yung ginawa ni Jesus. Actually, basically, yung level nung kanyang spirituality
alam niya yung mga main basic doctrine na hindi pwedeng i-compromise. Oh. Hindi naman kailangan ng title na RBIBT graduate, GMA graduate, no? Pero mas maganda kung nandoon siya. Kasi may mga deacon din na nagpipreach na nangangaral, na ginagamit ng Panginoon. Si Brother Mario sa church namin, sa Imunwo, deacon yun, pero nangangaral yun, nagpipreach po yun. So, ang laking advantage sa bagay na yun. At saka kung karamihan ng mga ministry, yung benevolent ministry, yung mercy ministry, yung mga pagtulong, kasi pwede siya mag-lead ng Bible study. Na hindi mo lang iaasa sa mga pastor, kundi siya mismo nandoon sa field, andoon siya mismo sa lugar, so pwede na siya mag-conduct ng Bible study. So kung wala kang alam sa doctrine, wala ka ring alam sa pananampalataya, paano ka makakapagturo ng Bible study? Paano ka makakapag-encourage ng isang tao na nangangailangan ng salita ng Panginoon kung hindi mo alam yung mga doktrina? So, ayun. Not necessarily, pero mas maganda kung meron. Ano pa? May mga tanong pa? Sige, mauulit itong mga pag-aaral natin. Matagal pa siguro. Pero kaya ngayon, kung wala na kayong tanong, pwede naman na akong kausapin after nito. So, wala na? Close na natin? Sige, let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong presensya sa aming pag-aaral patungkol sa Office of Diaconate. Dalangin namin, Lord, na pagpalain niyo po itong fellowship na ito, na kung saan ay sana mga totoong mga kalalakihan ang mga maput forward sa magiging iglesyang ito, at nawa ay maging matapat na manggagawa ang mga kalalakihan na magiging diakono sa kanilang kalagitnaan. Pagpalain niyo nawa ito, Panginoon, sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.